Magandang gabi, mga kapatid. Kumusta Magandang kayo? gabi po. Good Tayo evening. muli ay mag-aaral at tayo ay nasa episode 160 na. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, Yahuwah ang iyong banal na pangalan. Walang sawa po na aming tinatanggap mula sa iyo ang pag-iingat, ang pagliligtas at ang aming mga pangangailangan. Salamat po. Pakitanggapin mo po ang aming pagtanaw ng utang na loob at sana'y wag mo kaming pagkaitan ng iyong awa sapagkat sa gagawin naming pag-aaral, mahalaga po na aming madama ang patnubay ng Espiritu Santo na siyang magtuturo sa amin ng aming sasalitain, ng aming ipamamahagi sa aming kapwa. Maawa kang pakipatawad din ang aming mga pagkukulang, ang aming mga pagkakasalay minsan pang takpan ng iyong pag-ibig upang kami po ay maging dapat sa gagawin naming pag-aaral ng iyong mga salita. Lubos ang aming tiwalang tinanggap mo na po ang aming pasalamat na ito sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Okay, ano ang ating paksa sa gabing ito, kapatid na Henry at kapatid na Jeriel? May tanong eh. Ayan, no. Ayun ang Pinadala sa atin to nung isang, siya ay kaanib pa ngayon dun sa iglesia ni Chairman INC. Nasaan na yung title natin? Ayun. Oops, Ayan. sorry. Ayan. basahin natin. Ayun, ayon ba sa utos ng Diyos na itakwil natin ang ating mga mahal sa buhay o kaibigan dahil sa pagkakaiba ng paniniwala at prinsipyo? Yan po tanong. Napakaganda. Alam nyo kaya naitanong yan, no, naitanong yan ay marami ang nakaranas nito eh. Ako, halimbawa. Ay, bago pala ang lahat, no? Yung nakaraan ating episode, pinag-usapan natin yung unang digmaang pandaigdig, ano? Yeah. Medyo nagkamali ako ron, kaya kokorek ko yung sarili ko. Si Franz Ferdinand. Siya pala ay sa panig ng Austro-Hungarian Empire. Hindi Serbia. At hindi Serbia. Ang nag-assassinate sa kanya ay supposedly isang anarchist or parang mamamayan ng Serbia. Kaya yun, inayos ko lang correction. Pero ang nakapagtataka, sa 111 taon ng pagkakatatag nitong INC, Iglesia ni Chairman, hindi pa rin nila kinokorek yung sarili nila na ang outbreak ng World War I ay July 28, 1914. Ang opisyal kasi ayon doon sa yung parang rule yung rule nila na tungkol sa digmaan, kailangan mapadala yung declaration of war ng gustong mag-declare ng war doon sa tatanggap. 'Di ba? Pag natanggap na yung declaration of war, doon lang nagiging opisyal yung tinatawag na digmaan. Pinadala ng pamahalaan ng Austro-Hungarian Empire yung declaration of war sa, I believe, yung Prime Minister ng Serbia o basta isang mataas na pinuno sa Serbia. Nakarating yung kasulatan, telegram noong July 28, 1914, mga lunch. 12:30. So mga 12 o'clock, 12:30. Yun pa lang ang umpisa ng tinatawag na outbreak ng World War I. Yung July 27, medyo nagpopormahan pa lang, no? Yeah. Sabi nung isang yung mga nagtuturo sa loob ng Iglesia ni Chairman, July 27, July 28, pareho lang yan. Nasa inyo na yan, nasa point of view nyo yan. Aba? So,
hinihintay natin si chairman magsabi, alam niyo, nagkamali yung lolo ko eh. Dapat talaga July 28. Di Mhm. ba? O kaya sabihin niya na lang ganito. Yung pamahalaan ng Austro-Hungarian Empire, no? Nag-email. Wala Nag-email pa. doon sa Serbian government. Kaso, hindi agad nakarating yung email. Parang alam niyo, minsan naiipon niyo sa outbox, no? Yeah. Mhm. So ngayon, nakarating lang doon sa email box nung Serbia, July 28 na. Sabi nila, pinadala namin July 27 eh. Kaya Kaya, July 27 pa rin, wag na natin baguhin yun. kaya, invento, Ayo, alam mo, brother, ano lang yan eh. Yung mga taong yan kasi, pag sinabi na nila, hindi na nila mabago. yun nga ang problema. Yung Mateo 18:18, kahit anong basa natin eh, hindi nila babaguhin yun eh. Yeah, bakit Ano nga pa rin? kaya, no? Bakit ayaw nilang tanggapin yung pagkakamali? Or at least, huwag na sabihin natin pagkakamali. Tawag na lang natin inconsistency. Mhm. Para hindi masyadong masakit kasi pagkakamali. Syempre, yung mga miyembro, iniisip nila, ang aming mga aral ay hindi nagkakamali, talagang galing yan sa langit. Sabi niyo nga, nung kayo, mga ministro pa, ang tawag nyo, dekahon. O yan, Ano totoo ka, yan. Erning? Dekahon, ano? Lagi. Dekahon, ako nung una, nung bata ako, nung nadidinig ko yung words na dekahon, hindi ko maintindihan yun eh. Yung pala, in the box, no? Na wala ka nang makikitang butas, talaga namang solido, walang pagkakamali. Tama. Unti-unti nadidiscover natin yung mga mali, no? Halimbawa ito, simula nang tayo ako, personally, mula nang maalis tayo dito sa iglesia ni Chairman, 20, December 2016, no? Yeah. Simula noon, nawalan na ako ng 2 kapatid. Yeah. Hindi na ako kinausap nung aking kapatid na kapareho nyo, ministro din. Which naintindihan ko naman sapagkat syempre sumusunod siya sa tagubilin nung kanyang pinuno si chairman. Yeah. Dahil si chairman nagbigay ng isang ehemplo, di ba? Mhm. No? Yung tiniwalag niya yung kanyang ina, pati yung kanyang 3 mga kapatid, no? Yep. Tapos yung kanyang ina, meron tayong mahabang topic diyan yung 'di ba lahat tayo, 3 tayo na-encounter natin na nakasalamuhan natin yung Ang personal. Yan. ng personal ang ina ni chairman at Yeah. yung kanyang kapatid na bunso. Yeah. Kumbaga, alam na alam natin yung nangyari. Para bang sinasabi noon ng mga kaanib doon dito sa iglesia ni chairman, ginawa niya yun. Tinakwil niya ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid upang ipakita na handa siya magsakripisyo. Diba? Alam mo, Kaya, brother, mm, putol ko lang sandali ha. Kahit mm, anong pangit ng isang gawain, pwedeng pagandahin eh, di ba? yeah, Yan eh. Wag kasi sabi nga ni kapatid ni Erning nung nakaraan eh. Para ka lang nicho eh. Pininturahan mo ng kulay puti. Ang ganda sa labas. Pero sa loob mo, puro ka kalansay. Bulok. O, di ba? Yung nasa yeah, loob. yeah. Kaya pwedeng gawin yun eh. Yung pangit na ugali, papagandahin sa harap ng mga tao. Yun ang ginawa Mm. niya. O, di ba? Pero alam nyo, pag kinikwento ko tong pangyayari na to, halimbawa hindi miyembro ng organisasyon na yun, no? Halimbawa sabihin ko, alam mo ba, mula nung ako ay maalis sa institusyon na yun, hindi na ako kinausap lalo na yung kapatid ko na na ministro. Alam niyo kung anong sasabihin ng kausap ko? Alam niyo Hmm. kung ano? Ano sa... Nako, kulto yan. Yeah. Yun lagi, as in, walang nagbago, walang naiba. Laging ganun. Ay, teka, hindi ka kinakausap dahil sa ganyang paniniwala, yung pagkakaiba ng paniniwala. Nako, kulto yan. Alam mo, brother, Mm. may sagot na sila dyan eh.
Ano? Noon pa yan, pinag-aaralan na. Ano ba masama sa kulto? Ayan, naku, may maganda na. Yung pangit, pagagandahin na naman yung mga yan. Kasi sinasabi nila kulto de orasyon. Oh, walang masama sa kulto. Ibig sabihin Yeah. nun mananampalataya ka. Ayan, Mm-mm. diba? Sabi, Kaya, totoo lang naman, ang kulto isang Spanish word yan, di ba? yeah. Sa English, cult. Mhm. Mhm. Na ang ibig sabihin nga, yung para bang isang paniniwala na talagang, ano ba definition ng kulto? Tignan ko nga muna, baka magkamali tayo, mapahiya tayo sa mga miyembro ng iglesia ni chairman. Pero ewan ko, babalik tayo. Hindi lang Mhm. naman ako nakaranas nung ganyan yung itakwil tayo ng ating mga mahal sa buhay. Kasi ang sabi nila, hanggat hindi ka nagbabalik sa aming iglesia, ha? Kasi, di ba, nang naalis tayo, kailangan magbalik tayo. Ayaw natin magbalik. Mhm. Dahil, di man tayo nahiwalay, di ba? So, ang sasabihin nila, nako, kung hindi ka rin lang magbabalik loob, eh, turing na lang natin yung sarili natin na na hindi tayo magkapatid. Kayo ba, 'di ba kayo kapatid na Jeriel, kapatid na Erning, naranasan niyo rin siguro yan Ay, yung nako, yung kapatid ko ding ministro na nagkasama pa yung mga kapatid niya, ganon din ang damdamin niya. Pero sabi nga, we are not in any way angered by their action because Oh we yeah. believe they were Kasi alam natin mga biktima rin sila victimized yan. ng paniniwala na yan. Ngayon, Erning, ano ba yung naging basehan ng iglesia ni Chairman? Bakit nila sinasabihan yung mga miyembro nila na ito mga tao na to, mga ano yan, ang tawag nga sa atin, ang tawag nila, Rebelde. fallen angels, no? Fallen angels. Wag na raw kausapin, wag nang tanggapin, wag nang lahat, wag na ituring yung ano na sila, kumbaga wala. So ano ba Yeah. yung pinagbabasihan nila no na meron pa silang binabasang talata? Ay, naku, basahin nga natin yan. Mas maganda sigurong mabasa rin yan eh. No, pakita natin yung batayan. Hanapin natin yan. Sandali. At iniintay lang nating mag-lag itong aking computer. Medyo sluggish ngayon eh. Pero di ba pag binabasa tayo sa yung bawa yung merong inaalis, Yeah. Circular. meron pa silang talata kunyari na Hindi na kailangan talaga yun eh. Wala namang ganun sa Biblia eh. kaya nga. Pero yung mga tinatawag natin na true believers Mhm. or yung ang tawag nga natin mga always one with kay Chairman, ay talagang ano yun. Kumbaga sa biblical yun, yung utos na yun. Ha? Pag sinabing, ano yan, yung do not give them, farewell, do not, parang kumaga, wag mo na silang intindihin. Mhm. Which, meron nga bang ganun talaga? Meron eh, pero kailangan maintindihan ng mga pinagsabihan. Kasi alam mo, ang problema kasi sa tao, pag binasa sa Biblia, hindi binasa sa kanya yung isang talata, hindi niya inuunawa. Ano Hindi ba inuusisa, o hindi nila inuusisa eh, kaya susunod na kaagad. Kasi nakabasa ng wag kakausapin, wag mong babatiin. Ito, basahin natin yan ha. Sige Siguro, nga. pwede ko i-share Sa no? share ikalawang nyo. share natin. Sa ikalawang Juan yan eh. Mm-mm. Natin, Kapitulo ito. 1. Yan, share natin yan. Maganda Ayan. makita yan ng ano. Ayan no. Dito. Hindi pa Ayan. namin makita eh. Hindi nyo pa nakikita? Ayan. Ayan, ayan. If people won't agree to this teaching, ayan lang sabi if people won't agree to this teaching, don't welcome them into your home or even greet them. Ayan, ang pinagbabasa nung natiwalag na rin, di ba? Greeting them is the same as taking part in their evil deeds. Teka muna, sino ba tinutukoy dyan? Kasi si Juan na nagsulat yan di ba? O hindi basahin natin doon sa 7. Many liars have gone out into the world. These deceitful liars are saying, ito yan, yung liars na ito, saying, Yahushua the Christ did not have a truly human body. Yung hindi siya tao. But they are liars and the enemies of the Christ. So be sure not to lose what we have worked for. If you do, you won't be given your full reward. Don't keep changing what you were taught about the Christ. So it's the teaching about the Christ. Ito yung pagtuturo tungkol sa Kristo. Na ang Kristo ay naparitong nasa laman sa Tagalog. No?
na paritong isang tao. Hindi siya na Mm. paritong Diyos. Yung iba nagtuturo na ang Kristo na parito bilang Diyos. Yun ang hindi Yeah. natin tinatanggap. Pero hindi naman sinasabing awayin mo eh. Hindi, Ah, tsaka ito, no? Ito, kung pag-aaralan natin, hindi naman to yung kamag-anak mo, kapatid mo na biglang pumunta sa hindi, bahay preacher mo. yan eh. Mhm. Oo, kunyari ito yung naglalakad-lakad, nagtuturo, di ba? Nagbabahay-bahay, magkakatok sa pinto. Sasabihin, meron kaming dalang balita para sa inyo. Mhm. Hindi naman to yung mga kapatid na nakasama natin ng 10 taon, 20 taon, 30 taon. At saka masyadong maling-mali yung pagkaunawa ng mga iglesia ni chairman dito, lalo na yung mga ministro. Lalo na yung chairman mismo, maling-mali yung pagkakaintindihan. Alam nyo kung bakit? Alam nyo ang isang halimbawa ng kung bakit masyadong naging extreme naman tong application nila nitong o to, no? Brother Ning, Brother Jeriel. Naalala nyo ba na noon pa, pag dumarating yung tinatawag na Mother's Day, Mayo yun di ba? Laging natatapat yun ng linggo. Okay? At naging tradisyon natin na pagkatapos ng pagsamba, meron tayong mga inaabot na bulaklak Bulaklak sa sa ating lahat mga ng ina. mga ina. Minsan nga kahit hindi pa ina, basta ba kapatid natin mga mga kababaihan, binibigyan sila ng bulaklak. Happy Mother's Day, Happy Mother's Day. Although dapat yun, araw-araw Mother's Day, pero meron tayong parang isang special na araw na nire-recognize natin sila, di ba? Kasi wala namang masama ron di ba? Mhm. Tapos, all of a sudden, simula nung hindi na naging mabuti ang ugnayan ni chairman at ang kanyang ina, ba, unti-unti nawala na yung Mother's Day celebration. Hindi nga lang ina-announce na mga kapatid, pinagbabawal na po natin ang hindi basta bulong-bulong na lang. O wala na magsasagawa ng ng tinatawag na Mother's Day recognition. 'Di ba? Yeah. Tapos pag tinanong mo ngayon, nagse-celebrate pa ba kayo ng Mother's Day? Kami-kami na lang sa mga bahay-bahay pero hindi na yung dati yung sa kapilya. Ay, Hindi. isipin mo, pati yun nadamay. 'Di ba? Masyadong extreme pag yung in-apply nila yung mga ganong tinatawag na batas galing kay chairman. No? Sumosobra naman masyado. Katulad no, example ko. Ako, since December 2016, si Brother Jeriel, November 2016 na na ang term natin na rawag natin na tiwalag, di ba? Ako naman December 2016. December 2016 hanggang mula ngayon, hindi ko na dinig ang boses ng kapatid ko, ng mga kapatid ko. Never. Ganon. Mhm. Pero hindi naman ako nagagalit sa kanila kasi ang turing nga nila sa akin, specifically sa akin, nagdilim, no? Na para daw kausapin nila uli ako, na magbalik daw ako sa liwanag. Kung hindi raw, tinuturing nila, wala na raw sila, hindi na raw nila ako kapatid. Yeah. Ibang klase So, kaya nga minsan sinasabihan natin yung mga nag-iisip pumasok sa relihiyon nila. Uy, nako, mag-isip-isip kayo. Gusto niyo ba masira yung yung samahan yung magkakapatid dahil sa magkakaiba kayo ng paniniwala? Naalala niyo yung topic natin kanina ito, balikan ko. Mhm. Ayan, no? Hmm. Ang tanong natin ito, utos ba ng Diyos na itakwil natin ang ating mga mahal sa buhay, kaibigan, dahil sa magkaiba tayo ng paniniwala at prinsipyo? Halimbawa, ako, ang partido ko ito, X. Ikaw, yung kapatid ko, Y. Oh, hindi na ba kami magpapansinan dahil magkaiba kami ng paniniwala? Di ba? Maling-mali eh. Ito nga yan kapatid na Henry. Yan yung paggamit doon sa talata no? Tingnan mo Hmm. kung paano nila ginagamit yung talata, tapos sila mismo, hindi naman nila. Mali ang pagkakaunawa Ha? Kung Yeah. unawain lang nilang mainam yung
yung nakasulat. Tingnan mo ha. Ito nakasulat. Nasa na natin kanina. If people won't agree to this teaching, don't welcome them into your home or even greet them. No? Greeting them is the same as taking part in their evil deeds. Ang tinutukoy dyan, yan yung mga nagtuturo na, pag binasa mo sa 7, nandyan yung ano ang pinag-uusapan dyan. Ang itinuturo dyan ni Juan, tungkol yan doon sa mga nangangaral na hindi tao ang Kristo. Meron bang mga nangangaral na hindi tao ang Kristo? Meron. Sa kanila, Diyos na nagkatawan tao ang Kristo. O isa siya sa mga Diyos, isa sa mga persona ng Diyos. Trinidad. Diba? Yun ang kanilang pagtuturo. Ngayon, yun ang hindi pinakakausap sa iyo na hindi naman yung mismong tao yun kung iintindihin mo, kundi yung aral na dala-dala niya. Kaya nga pinag-uusapan diyan yung hindi uma-agree dun sa teaching. Okay? Yung hindi uma-agree, ibig ba sabihin tatakwil mo? Hindi mo itatakwil. Ano katunayan? Na hindi ginagawa ng iglesia ito, pero ginawa niya doon sa mga nag-question sa kanya. Na kahit pa magulang niya, kapatid na Erning, kapatid na Henry. O ito, pakikita ko sa inyo. Nakikita niyo ba yan? O, meron pa silang world news. Hello. My name is Adam Ferrari, Chief Executive Officer. Tingnan natin kasi nasa commercial pa to. Ayan, skip natin. INC News World. INC News World, I'm Richie Ferrari. Ayan from the INC Media Studios in Ayan. Anaheim, California. The worldwide Care for Humanity project of the Church of Christ continues to extend care and assistance to local communities, reaching out to families from various backgrounds and ethnicities. Yan ang mga propaganda nila. Tingnan mo yan. Gaganda maganda. Rome, let's discover how this project was even able to extend help to an organization founded by a Catholic priest and a particular marginalized group in need. Michelle Pareto with the details. Oggi un po' le persone che vengono qui a prendere il pacco ogni 15 giorni. Hindi na natin itutuloy. Pagpropaganda pa yung mga yan di ba? Ayan, sa kanilang INC World News. Ba't nyo kinakausap yung pare na nagsasabing ang Kristo ay Diyos na nagkatawang tao? Yun ang tinutukoy dito Yan. Di dapat itakwil nila, sabi, don't welcome them. Huwag niyong or even kakausapin, greet them. huwag niyong gigritin, di ba? Kung yan ang paniniwala niyo, yan makikita mo ang iglesia ni Chairman. Ayaw na natin tawagin kayong iglesia ni Kristo kasi hindi naman kayo kay Kristo. Hindi kayo sa Kristo. Bakit kayo? Ito pa. Yung pananampalataya niyo, hindi nakabatay sa doktrina ng Kristo. At saka kung susundin niyo yung talata na yun na huwag tatanggapin, di dapat din na sila nag-aakay ng mga naniniwala na Diyos ang Kristo. Exactly. Diba? Sabihin nila, teka, anong paniniwala mo tungkol sa Kristo? Diyos siya. Hindi kita kakausapin. Ginagawa, inaakay Alam mo, merong ganyang klase ng mga tao yung if I do this, you do it too. Otherwise, you are not with me. Tinakwil ko mga mahal ko sa buhay, itakwil nyo din yung mga itiniwalag nating kamag-anak niyo. Yeah. Di ba? So, I do it, you do it. Ayan yan Hindi na kailangang ibatay pa sa doktrina doon na lang sa salita ng pinuno di ba? Yan ang ginagawa pero ang paniniwala niya, maka-Diyos siya. Kahit daw anya tayo ipag-uusigin, kahit nasiraan tayo, yun ang sinasabi niya, hindi kayo sinisiraan. Kini-question natin yung naging pag-desisyon nyo, yung pananampalataya nyo, yung pinalalaganap nyo. Inuusig daw sila kapag kini-question mo. Pagka ginagamit nyo yan sa Iglesia Katolika, nasasabihin yung bula ang propeta yung mga papa, inuusig nyo rin. Nako, ito na, buti nabanggit nyo yan. Ito, si Brother Erning galing yan sa Iglesia Katolika. Ang Iglesia ni Cristo o Iglesia ni Chairman, nako, may dalawang leksyon o tatlong leksyon na nakaukol lang para ano ba tawag natin doon? I-bash. I-bash debunk yung relihiyong Iglesia Katolika. Halimbawa, sinasabi nila, ang Iglesia Katolika ay isang bulaang relihiyon. Ang mga tagapagturo ng Iglesia Katolika ay bulaang propeta. Ang Iglesia ni Katolika
ay nagtataguyod ng mga aral ng mga demonyo. Alam niyo yung mga yon na sinabi niyo sa kaibigan niyo Katoliko, sabihin, sobra ka namang magsalita, di ba? Siyempre magagalit sa inyo yun. Pero pag sila naman ang minsan yung pinupunan mo yung aral nila, halimbawa sabihin niyo, saan na nakuha na yung tagapamahalang pangkalahatan nyo ngayon, yan ang talagang tagapamahalang pangkalahatan, tapos magagalit na sila. Sasabihan ka na ng mga, hahamunin ka na ng suntukan. Ano yan, Ang si hilig Basti? ang hilig maghamon. Tapos sasabihin, magsasalita na ng mga ad hominem, di ba? Yeah. Titinda ka lang ng taho, ganyan, or kung ano man. Alam niyo, yung mga parang, pag sila ang pumupuna sa ibang relihiyon, nagtatawanan pa. Ang tawag nila sa mga born again, burn again. Aha. Di ba? Pero pag silang ang napupuna, nako, galit na galit. Lalo na pag pinupuna yung chairman nila. Number 1 yun. Pag pinuna mo nga yung kanilang tinatawag na tagapagligtas, gaganon lang sila. Pero pag pinuna mo na yung si chairman, makikita mo nang nanginginig ng ganun. Oh. Alam mo, yung iglesia ni Chairman, yan ang Muslim na hindi matapang. Yeah. Parang Muslim yung mga pero hindi matatapang. Kumbaga sa ano tawag doon? Mapambuli, mapanindak. Yan ang Pero Kita Brad, nyo, sa kanilang mga programa, iba't Mhm. ibang mga ministrong nagsasalita ron. mm, Nadinig ba ninyo na kanilang pinupuna yung mga aral ng Muslim? Na never. Ako sa buong panahon ko sa relihiyon na yan, sa organisasyon na yan, wala hindi ko akong, nadidinig yun. hindi. Naalala ko pa nung ako'y nag-aaral sa New Era, ito si Brother Jeriel galing doon, na mga, I don't know, mid-80s ba yon or palapit na ng 90s, na nagkaroon ng parang kaguluhan doon. Yeah. Kasi, ewan ko, ang pangyayari yata, meron tayong lupain doon, o yung hindi tayo, kundi Pinili yung... natin yon, yung lupa na yon. Sabi, Oo. pinili natin sa kamusliman. Ewan ko kung sa Libya yata o kung kanino na binili. Binili yun yung katabi ng New Era. Tapos, pag tinignan niyo yung master plan ng school, ang lawak ko, talagang ito yung mga itatayo rito, buildings dito, meron silang parang models. Ang nangyari ganito, nagtatayuan na ng bahay yung mga yung mga kababayan nating Muslim. So ngayon, dumaan niya tayo sa korte, nanalo ang iglesia. Ang alam ko na hindi legal yung pagtira ng mga kababayan nating Muslim doon. So ngayon parang sila yung papaalisin na, no? Kaso nagpadala yung mga kamusliman na mga truck na mga kung saan galing, Mindanao, Quiapo. Talagang nag-build sila ng mass doon sa area na yon na kumbaga ready na silang makipagdigma, no? Ang nangyari yata noon, parang sinabi yata ng ating leader noon, hindi naman word for word, pero parang, sige, pabayaan na lang natin yung ating mga kababayan dyan at baka balang araw ay maging kapatid din natin sila. Ngayon, pag pumunta kayo sa paligid ng center, may mosque na, merong sumisigaw 5 times a day. Hindi naman tayo sa hindi natin nilalait yung Islam, no? Hindi. That's Kundi the belief. pero ang nakakapagtaka ron, nasa na yung mga matatapang na mga naku. Hindi nila mapaalis, oh. Anyway, kasi kala nila makokonverte nila yung mga Muslim, hindi naman. So dumami yung mga mga kabahayan doon. Lalong hindi nila tuloy mapaalis. Pero mabalik tayo sa topic na yung kanina, yung hindi naman pala biblical yun yung wag mong kausapin yung kapatid mo o magulang mo dahil magkaiba kayo ng paniniwala at prinsipyo. Hindi, wala sa Biblia. So, ang ginagamit nilang talata para lang masuportahan yung kanilang ginagawa para sabing biblical. Binabasa yung 2 Juan 1,
10 hanggang 11. Na pag binasa ninyo sa Tagalog, dahil sa ito'y Tagalog ano, Mm. ang katumbas ng binasa ng kapatid na Jeriel ay ganito, babasahin ko po, bago natin pakinggan ang isang, bill ng isang senador Mhm. tungkol sa paglingap sa isang tumatandang ina, ano, kapatid na Mhm. Jeriel. Ito po nakasulat, eh. Ang binasa ng kapatid na Jeriel kanina, ikalawang Juan, kapitulo 1, eto sa 10:11, 'no? Kung may dumating sa inyo na iba ang itinuturo, Mhm. huwag niyo siyang patuloyin sa inyong tahanan ni batiin. Sapagkat ang sinumang bumabati sa kanya ay nakikibahagi sa masasama niyang gawain. Kaya dito ang sabi, kung may dumating sa inyo na iba ang itinuturo. Ano yung Mm. itinuturong yon? Pwede yung sa 7. Sinasabi ko ito sapagkat maraming manloloko ang naglipana sa mundo. Sila ang mga taong hindi kumikilala na si Yahushua Kristo'y dumating bilang tao. Ang Ayan. ganitong mga tao ay manloloko at Mm. antikristo. Kaya itong mga tinutukoy dito sa kapitulo 10 hanggang 11, nang sabi pag dumating sa inyo na ibang itinuturo, ano yung ibang itinuturo? Aba, ang itinuturo nila ang Kristo'y Diyos. Diyos. Samantalang ang itinuro ng mga apostol, ang Kristo'y tao. O, Mm. kapagka dumating sa inyo'y iba kaysa itinuro ng mga apostol, nagturo Diyos ang Kristo. Yun ang wag natin patuloyin. Yun ang wag Yan. nating babatiin. Yun ang sabi rito sa Biblia. Pero ang Mhm. totoo, mga kapatid, kahit na iba ang kanilang paniniwala bilang paggalang, bilang pagrespeto, kinakausap pa rin natin, eh. Di ho Actually, ba? kapatid na Erning, madagdagan natin yung sinasabi niyo, no? Pagka inunawa mong mabuti yan, kasi sabi ng Kristo, ibigin mo ang iyong kaaway, di ba? Ah, Kung kaaway mo sa Taawa. pananampalataya yan, yung aral, wag mong tanggapin yung aral, pero yung tao, pwede mong tanggapin yun eh. Yun, tama. Ha? Yung aral na Mm, dala-dala niya, wag mong tanggapin, wag mong batiin yung sabihin mo ba naman na, ay, tama, okay ang aral mo. Ay, hindi ko sasabihin yun. mm. Dahil nakikisama ako dun sa iyong maling itinuturo. Hindi ko gagawin yun. Pero bilang mga tao, mga kapwa-tao, gagawan kita ng mabuti. Huwag na natin pag-usapan yung religion mo. Di ba? Pag-usapan natin. Kasi dumating ka dito, may dala-dala kang ibang turo eh. Yung turo mo, brother, hindi ko tinatanggap yan. Pero ikaw, pwede tayong magkaibigan. Pag-usapan natin iba na lang. So, O, ganun ang, pwede tayong oh, magkape. Yeah. pwede tayong magkape. Pero yung ginawa, ipatakwil ka. Hindi naman kami yung tinutukoy doon. Tapos tuturuan mo kasi nga, yan ang ginawa mo sa mga magulang mo at mga kapatid mo dahil pinuna ka eh. O, di ba? Personal yung iyo eh. Hindi naman ang pinuna sa iyo aral. O, narinig natin yung video ni kapatid na Tenny. Di ba? Aral ba ang pinuna niya? Isa lang ang sinabi sa iyo Anak, Eduardo. O yan, binanggit ko pa pangalan mo. Mag-usap Mm. tayo. Yun ang nasa YouTube eh. Totoo, hindi. Kapatid na Henry. Yeah, public Nakasulat information yun eh. natin. Yeah. Ito ang nakakalungkot That was 2015, no? Yeah. Or yeah, something like that. 2014, 2015. O 2015, yeah. Imagine nyo, no? 2025 na ngayon, 10 years. Mhm. At ang kapatid, si sister, ay meron tayo isang episode na kinuwento natin kung paano natin siya tinakas mula sa Texas papunta sa Mhm. Florida, right? Yeah. Mhm. Noong time na yon, maganda pa yung kanyang kalusugan. Yeah. 10 years ago. Malakas pa siya, matalas yung kanyang kaisipan. Pero ito, lately raw, nabalitaan ko, 10 years later, siguro dahil sa nagsama-sama na yung, imagine mo, no? Sarili mong anak, ganunin ka, no? Yeah. Tapos, siguro nabalitaan niya pa, hindi natin alam. Baka nabalitaan niya, yung anak niyang isa, nakakulong, Mhm. no? At ang nagpakulong, wag na nating sasabihin, pero nakakainis no? Miro mo, may kapatid ka na makapangyarihan, walang man lang magawa para
at least ma-expedite man lang yung yung hearing. Kasi kaya siya nakakulong hindi dahil sa nalitis na siya at nabigyan ng tinatawag na ano ba tawag doon Brother Erning yung ikaw ay nasentensyahan na, di ba? Yeah. Ito, Verdict. Mm. yung kapatid ni Chairman naghihintay ng trial date. Pero dahil sa yung kinaso sa kanya na meron daw siya mga armas sa loob ng bahay nila, yun daw ay non-bailable. Imagine nyo, no? Sa Pilipinas kasi yung magkaroon ka ng armas na wala raw lisensya, non-bailable. Hindi katulad dito, kahit 100 yung ating armas, okay lang. Pero doon, nakita raw yung pagkadami-daming mga armas na sabi nga nung kapatid ni Chairman, paano ako nagkaroon ng ganyan dito? So, hindi natin na alam. Ngayon, hindi pa siya We know, nalilitis. sabi nga, it's a hoax, only a fool will believe it. Sabi nga, well, if those members believe it, well, Yeah. you might saw something that we did not. Pero alam ko, wala naman nakita lang natin, nakalatag na yung mga armas na yun. Oh yeah. Wala namang pinakita yung pinicturan, Wala. di ba? Kasi nga yung batas sa Pilipinas minsan Well, pag makapangyarihan ka. ito isang batas. Talking about batas. Alam niyo, mas magandang... Ayan interesado ko dyan sa sinasabi nyo kanina. Yeah. Pakinggan natin yan. Eto, panoorin din natin. Hindi na natin Oh. papakinggan ito. Tingnan natin. Panoorin natin, pakinggan. Saan na ba yan? Ay, naku. Titingnan natin. Hanapin natin yan. Ito. Iaano muna natin itong ating email. In-email ko po sa akin ito. Ayan. Ayan. Naku, kilala nyo siguro ito. Si Pampilo Lacson yan, brother. Kilala ko yan. Yan. Ano yan eh. Pero hindi niya ako kilala. Sige, pakinggan natin. Dating mga ka-email ko yung mga yan kasi yung dating Pangulong Diacono dyan sa Texas kaklase niya yung mga yan Pasama ako doon sa mga emailing nila Tingnan natin to Yan, naglo-load pa po Medyo mabagal-bagal ng konti Ngayon, ayan. Ako, asan na ba? Tingnan natin. Muling inihain ni Senator Panfilo Ping Lacson sa Senado ang panukalang batas na naglalayong huwag abandonahin ng mga anak ang kanilang mga magulang o ang Parents Welfare Act of 2025. Sa kanyang panukalang batas na Parents Welfare Act Nawala ang audio. Binigyan din ni Senador na kilala ang Pilipinas sa close family ties. Gayunman, meron anyang mga anak na umiiwan sa magulang kung saan nagiging palaboy pa ang mga ito sa lansangan. Ayun. Napalabas na natin. Narinig ba ninyo? Yeah, maliwanag yung sinabi niya na yung tawag doon, yung Panukalang batas. 2025, panukalang batas tungkol sa pangangalaga at tungkulin ng mga anak na pangalagaan ng kanilang mga magulang. Ipapasa pa lang. Teka muna, kapatid na Jeriel, no? Bago natin bigyang pansin yung sinabi ni Pampilo Lacson na yun ang kanyang panukala, may ano ba nasa Biblia talaga? Ano ang nasa Biblia? Ano nga natin ito, paki-share natin, unang Timoteo sa 5, sa Bibliang Tagalog, no? Ang salita ng Diyos. Hanapin natin Maghintay lang tayo. Sige po at hahanapin ko po. Ating hahanapin sa unang Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 5,8 ay ating alamin kung ano una sa lahat. Ano ba ang tagubilin ng Apostol Pablo kay Timoteo at maging sa mga naging tagasunod ng ating Panginoong Yahushua nung panahon ng mga apostol? Na yan din ang ating dapat nasundin sapagkat ay saklaw ng panahon na kung tawagin sa tawag dito,
sa isang karaniwang katawagan ay Kristyanismo, no? May Sayanic era. Messianic, Ano pong oo. talata? Mes- Unang Timoteo? Unang Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 1, 5 hanggang at saka 8, 8. Basahin natin. Ito muna, no, bago natin balikan si Ginoong Pamphilo Lacson. Kung yung kanyang panukalang yan ay biblical. Ito kasi nasa Biblia eh. Binanggit doon sa wikang English na nabasa ko eh. Filial responsibility. Pag sinabing filial responsibility ay tungkulin ng mga anak at mga apo sa kanilang sa panig ng anak, sa kanyang ina, sa panig ng mga apo, sa kanilang lola. Ito nakasulat. Ito. Ayan. Dito ho, sa 1, no? Sa 5:1-5, huwag mong pagsabihan na may kagaspangan ang nakatatandang lalaki, kundi pakiusapan mo siyang tulad sa isang ama, sa mga kabataang lalaki na tulad sa mga kapatid. Bilin ito ni Pablo kay Timoteo 2. Sa matatandang babae na tulad sa mga ina, at sa mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na babae na may buong kalinisan. Parangalan mo ang mga tres. Parangalan mo ang pakibaba ng konti, brother. Hindi ko mabasa. Parangalan mo tres. Parangalan mo ang mga babaeng balo na tunay na balo. Ngunit kung ang sino mang babaeng balo ay may mga anak o mga apo, hayaang matutunan muna nila ang kanilang banal na tungkulin sa kanilang sariling sambahayan. Yan palang mga anak at mga apo ay may banal na tungkulin sa babaeng balo. Pag sinabing balo, byuda sa ibang salita. Di ba? Anak at mga apo. Na ano ang sabi? Hayaang matutunan muna nila ang kanilang banal na tungkulin sa kanilang sariling sambahayan at gantihan ang kanilang mga magulang sapagkat ito'y kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Ang tunay na babaeng balo at naiwang nag-iisa ay umaasa sa Diyos at nagpapatuloy sa mga pagdaing at sa mga panalangin gabi't araw. Wag na nating basahin yung ibang mga talata, yung nauna, mga dapat nating isaalang-alang yung filial responsibility, yung tungkulin ng anak sa kanyang ina, lalo pagka babaeng balo na o byuda na. Katulad ng kaso ng kapatid na Tenny at si Chairman. Si Tenny, nanay ni Chairman. Nagtuturo si Chairman, mga kapatid, pagdating nyo sa mga lokal ninyo, pakikumusta nyo ako sa mga kapatid at sabihin niyo sa kanila, mahal na mahal ko sila. Aba, iyon ay isang kapaimbabawan. Bakit? Nasabi mo yan at bilin mo sa mga kamanggagawa at mga ministro mo. Na pakisabi sa mga kapatid na sila'y kumusta. Kinumusta mo ba kalagayan ng nanay mo? Pagka pumasa yung batas na yan, nako, ang alam ko may penalty dun sa sinasapanukalang yun ni Lacson, kapatid na Jeriel Yeah, pero sabi nga, baka hindi naman alam ni Pamphilo Lacson yung hinihingan niya ng tulong sa eleksyon Di ba? Baka hindi niya alam yun hindi alam yung senador na may masasagasaan ka, brother. Ang masasagasaan mo yung pangunahing hinihingan mo ng tulong na iboto ka. Baka magbago na isip niya, baka yung panukalang batas maging baliwalang batas na rin. Kalimutan na natin itong batas na to. Pero yan panukala lang ng senador. Pero yan ay batas na nakasulat sa Biblia. aklat ng Biblia. Yan ay batas na nakasulat na ipinasulat mismo ng Diyos. Hindi yan dapat ipanukala, tungkulin niya ng bawat anak. Ngayon, kung yung anak hindi naman sumasampalataya sa Diyos, kapatid na Erning, baliwalain mo na yan. Di ba? Okay. Kaya ako tingin ko dun sa taong nagsasabi na pinagmahal niya yung iglesia, hindi niya naman siya naniniwala sa Diyos Kung naniniwala ka sa Diyos, susundin mo yung nakasulat na binabasa mo yung Biblia. Binabasa ng mga ministrong kasama mo. Pero sinusunod mo ba? Yun ang tanong.
No, hindi na binabasa yan, kapatid na Jeriel. Hindi na nila pinababasa yan, yung talatang yan. Ayan pa, Bakit? Sa kanila kasi tumutukoy yung talatang yan eh. Nilabag nila ang bilin ng Apostol Pablo na yun po ay sa udyok ng Espiritu Santo. Hindi lamang yung si chairman ang may sagutin. Yan ang kung tawagin natin ay sacred na responsibility at saka filial responsibility by law o labag sa batas ng tao, lalong labag sa batas ng Diyos. Hindi lamang si chairman ang may sagutin yan, kapatid na Jared, pati yung mga apo. Pati mga apo. Kaya kung sakaling papalit sa kanya, apo yun eh. oo, Di ba? yung papalit sa kanya, apo yun eh. Noong Kaya nga, sabi Manin, kapatid na Erning eh, agawin natin sa apo, ay sa apoy. ayun, yun ang sabi, agawin sa apoy eh. Agawin sa apoy. Oh, Sa apo. agawin sa apoy, di ba? Agawin din sa apo. Yeah. Kailangan po ay mamulat yung ano. Anyway, itong mga tagapagturong ito, lalo si chairman, hindi naman ang magbabago yan eh. Sapagkat nandiyan yung property, napakaraming property ng iglesia. Sila kaya ang sabi nga eh, yung pagpapalit at yung successor nila dapat kaapilyado eh. Kadugo, hindi pwedeng hindi kasi policy nga yun eh. Ng Diyos daw, kuno. Eh alam naman natin hindi totoong policy ng Diyos yan. Policy lang nila yon para ang property ay under pa rin sa kanilang care at sila pa rin ang may kapangyarihan sa lahat ng ari-ariang naipundar gawa ng abuloy natin. Kasama abuloy natin. Naku, kung titipunin yung abuloy natin, kapatid, naku, milyones. Milyones ang ating niabuli dyan. Yung nga, yung sinasabi nung kanilang debater kuno eh, di ba? Sabi niya, it's been God's policy that the leader of the church, babanat pang ganun eh. Ito namang si Kailangan galing sa Pogi. isang pamilya lang. Oh, really? Saan mo nabasa yan? Pakibasa mo nga, letra por letra, yung pinagsasasabi mo, brother. Hindi mo naman mababasa yan eh. Yan ang paniniwala mo. Pero sabi mo, it has been God's policy. Bakit yun ang pagkakasabi mo? Hindi mo binasa. Dapat, ano po ang polisiya ng Diyos? Ano ang policy ng Diyos tungkol sa mga unguna sa iglesia? Basahin po natin. Wala siyang mababasang ganun. Wala siyang binasa. Wala siyang Binerbal eh. Binerbal. Binerbal di ba? Como ministro, yung mga iglesia ni Bilib. chairman, bilib ako dyan. Nasa Biblia yan. Kasi sinabi nung ministro eh. Kaya nga ang pamagat ng ating programa mga Berean question eh. Yung mga Bereano, open nyo isip nyo, open-minded. Open-minded. Sige, nagtuturo ito. Tignan ko nga kung nasa Biblia pinagsasasabi nito. Wala naman pala. Ba't binasa sa tiwalag? Wag daw kayong kausapin eh. Hindi mo naman kasi binasa, nakinig ka lang eh. Di ba? Nakinig ka lang eh. Doon sa circular na sinabi, nakasulat sa sa ikalawang 1, tapos binasa. Hindi mo binasa, ano ang sinasabi talaga doon sa ikalawang 1? Konteksto. Ang buong konteksto. Nun. Hindi mo alam, pero may nabasang wag kakausapin yung walang ganitong doktrina. Alin yun? Doktrina, pagka may dalang ibang aral. Anong aral? Yung ang Kristo ay hindi tao. Yan ang wag mong tatanggapin. Hindi yung tao mismo lalapastanganin mo, kundi yung aral na yun. Baka maging kasama ka pa dun eh. Kapatid na Jeriel, ang karaniwang nangyayari sa organized religion, ang mga tao sa umpisa ay idinulog sa Diyos, inilapit sa Diyos. No? Pero nang magtagal ay ang kanilang respeto at ang kanilang adulation, ang kanilang halos sinasamba na nila leader eh. Kaya anumang samahan na hindi si Yahushua ang pinaka-focus, peke yan, kapatid na Jeriel. Siguradong hindi sa Diyos yan. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Panginoon Diyos, ito ang aking sinisintang anak. Si Yahushua ang tinutukoy niya. Siyang inyong pakinggan. Maaring sabihin nila, may kapatid na ministro. Ang Kristo naman nasa langit na eh. Paano natin mapapakinggan ang Kristo? Kaya nga po, mayroong mga nagtuturo sa panahon natin ngayon na hindi man loloko. Kung doon sa ikalawang Juan, ang sabi, huwag niyong batiin huwag niyong patuloyin yung mga manloloko. Sino yun? Nagtuturo ng ibang ebanghelyo. Kapatid na Jeriel, maging sa panahon natin, meron ding magtuturo ng aral ng Kristo. Di ho ba? Kapatid Erning, kasi nga ang mga tao, may paniniwala sila pag itinuro na ng preacher, that's about it.
Uy, No, meron kang tungkulin. Basahin mo yung binasa niya. kaya sa atin Tignan mo mo. kung yun nga yung sinasabi doon. Oo ka ng oo, tango ka ng tango. O, sampalataya ka ng sampalataya. O, pagka ikaw tinanong, brother, yung sinasabi mo, ipaliwanag mo nga. Pag nagmimisyong kayo, at tinanong kayo ng mga hindi nyo miyembro, paliwanag mo nga yung pananampalataya mo. Ano sasagot mo? Tatawag tayo ng ministro, siya makapagpaliwanag. Ibig mo sabihin hindi mo kayang ipaliwanag ang pananampalataya mo. Yan ang mga miyembro diyan sa iglesia ni Chairman. Ganyan ang marami diyan, brother. Kahit sabihin mo pang Pangulong Diakono, Diakonesa, Diakono, mang-aawit, walang alam sa doktrina. Ang alam lang nila, nakasulat niya ang tunay na iglesia, iglesia ni Kristo. Yan ang sasabihin nila. Walang ibang pangalan, kundi ang pangalang Kristo. Mali. Una, hindi pangalan yung salitang Kristo. Yun ay katungkulan. Na ang ibig sabihin nun, Mesias, Titulo. anointed siya. Oo, siya yung tagapagligtas, siya yung anointed, no? Yun. Hindi siya yung ang pangalan niya, sabi nga, at ang pangalan niya ay Yahusha, pero minaliri niya nung mga inuusig niyong bula ang propeta. Inintroduce, Jesus daw ang pangalan. Di ba? Pero sabi niyo, bula ang propeta yung mga paring Katoliko, di ba? Pero paniwalaan niyo yung pagpapakilala nila na ang pangalan ng tagapagligtas ay Jesus. O, Kastila. Ginawang Kastila, ginawang Latin yung pangalan ng Panginoong Yahusha na nonsense Bakit ka mo? Tapos sasabihin, hindi kasi yan na yung nakasulat sa Biblia. Sino ba unang nagsalin ng mga nagsalin ng Biblia? Pero basahin mo doon sa original, hindi mo naman maintindihan yung kabuuan, pero yung kaprasong pangalan na yun, maintindihan mo, maitatranslate. Di ba? So, ganyan ang maraming tao, kapatid na Erning, na nagre-relihiyon Ang sinasabi nila, mananampalatayaan niya. Basta, ang mahalaga, hindi natin iiwan ang ating pananampalataya. O anong pananampalataya ba taglay niyo? Pananampalataya bang maipaliliwanag ninyo? O Kapatid na pananampalataya? Jeriel, ating basahin niya sa Tagalog yung 17:10-11 ng aklat ng mga gawa na doon nababasa yung Bereano. Sa ASND natin bago tayo magpatuloy sa gawa 17:10-11. Kasi alam ninyo mga kapatid, kung kayo ay hindi magbabasa at hindi niyo pagsisiya sa atin, madali kayong mailigaw. Nako, madali kayong mailigaw. Kaya tayo noon ganyan Ayan nakasulat po riyan sa 10-11. Pakibaba kapatid na Jeriel at hindi ko mababasa. Ayan. Kinagabihan, pinapunta ng mga mananampalataya sina Pablo at Sila sa Berea. Una, pansinin natin, pinapunta, inutusan ng mga mananampalataya sina Pablo at Sila sa Berea. Kaya dito mapapansin natin ang mga iglesia, ang mga mananampalataya, pati yung mga ngaral na si Pablo at si Silas, pantay-pantay lang sa harap ng Diyos kapatid na Jeriel di ba? O pinapunta, ibig sabihin, pare-pareho lang sapagkat isang leader natin ang Kristo lang si Pablo at saka si Silas, sabi nga ni Pablo sa ibang talata ng Biblia, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ang Diyos ang nagpapalago, ang nagtanim at nagdilig ay hindi importante. Kaya dito sa atin, hindi importante tayo. Ang importante rito ay ang anak ng Diyos at ang Diyos. Dito, pinapunta ng mga mananampalataya sina Pablo at Silas sa Berea. Pagdating nila roon, eto na, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo. Inabot kasi nila yung mga sumasambang mga Hudyo. Mayroon silang sinagogang pinagsasambahan. Ito ang nakasulat. Mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa mga taga-Tesalonica. Mas bukas ang kaisipan nila. Ang mga taga-Tesalonica na mananampalataya, bukas din ang kaisipan. Pero kung ikukumpara sa kaisipan ng mga taga-Berea, mas bukas ang kanilang kaisipan. Paano naging bukas, kapatid na Jeriel? Ito, gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni na Pablo. Talagang gustong-gusto, sabik na sabik sa pakikinig.
Sana gano'n din tayo sa panahon natin tuwing pagsamba at pag-aaral, sabik na sabik tayo sa pakikinig sa itinuturo, 'di ba? Ito ang Yeah. ginawa ng mga taga-Bereano. Araw-araw nilang sinaliksik ang kasulatan para tignan kung totoo nga ang mga sinasabi ni na Pablo. Yeah. Ano ang kaugalian o ano po ang pag-uugali nitong mga Bereano pagdating sa pakikinig sa mga aral na kanilang tinatanggap? Sabik na sabik, gustong-gustong makinig sa itinuturo nila Pablo. Pero eto, araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para tingnan kung totoo nga ang mga sinasabi ni Pablo. Sa makatwid, kinounter-check nila, kapatid na Jeriel, yung Mhm. itinuro ni Pablo. 'Di ba? Nagalit ba si Pablo? Abay, basahin ninyong tuloy-tuloy. Hindi sinabi ni Pablo, "Hoy, ako'y tagapangasiwa sa kahintilan, tumigil-tigil kayo, ha? Ako ay mangkarapatang mangaral. Sa akin iti pinagkatiwalang mangaral sa inyo." Aba, hindi gano'n ang sinabi ni Pablo. Wala kayong mababasang gano'n, na nagalit si Pablo nung magsaliksik itong mga taga-Berea para kanilang alamin kung ang itinuro ni Pablo ay totoo o hindi totoo. 'Di ba? Kaya anong dapat gawin? Wag lang tagapakinig, kailangan nagbabasa, sinasaliksik yung napakinggan. Ano ang tawag doon ng Biblia? Sa mga nakikinig pero, sa lahat ng sinasabi ng mga nagtuturo ay kanyang pinaniniwalaan. Basahin natin sa Kawikaan 14:15, kapatid na Jariel, diyan din sa Sige, basahin natin AS&D. yan. Kawikaan 14:15. Oo, anong tawag ng Biblia sa mga taong lahat ng kanilang napapakinggan ay kanilang pinaniniwalaan kaagad-agad, hindi nila ginagayang Bereano na nagsasaliksik, sinisiyasat ang napapakinggan. Eto, pakinggan natin sa 15. Ayan, pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat ng kanyang napapakinggan. Sa ASN din natin basahin. Mhm. Salita ASND ng po Diyos. yan. Eto, dito sa Kawikaan, Kawikaan 14 at ang bersikulo ay 15. Ayun, basahin natin diyan. Sige, baka yan na yan. Hmm, Ayan. Tingnan natin sa ibang salin. Dito sa magandang balita. yan, 15. Gano'n pa rin, Mhm. ASND. Ayun nga po, ASND po yung kanilang binasa natin. Okay, yung sa isang yan, ASND. Ito, ASND. Yan po yung Yes, sige binasa nga, niyong una. basahin nga natin Yan yung binasa niyong una. ito dito sa akin sa ASD, nakasulat dito Kawikaan 14:15, ito nakasulat. Pinaniniwalaan ng taong wala sa katinuan. Mhm. Ayun, pinaniniwalaan ng taong wala sa katinuan ang lahat ng kanyang napapakinggan. Ngunit ang taong maalam, umunawa, ay pinag-iisipan ang kanyang napakinggan. Ano ang sabi ni Haring Solomon? Ano ang tawag niya doon sa mga taong lahat ng napapakinggan ay pinaniniwalaan? Wala sa katinuan. Ano tawag sa ibang salita sa taong wala sa katinuan? Alam niyo na ang tawag do'n. 'Di ba? Masakit pakinggan pero totoo 'yun, 'di ba? Sa makatuwid, merong katawagan doon sa mga taong lahat ng kanilang napapakinggan ay kanilang pinaniniwalaan, ang tawag wala sa katinuan. Dito sa bandang ibaba, ang kasunod ang sabi, ngunit ang taong maalam, ibig sabihin marunong, umunawa, ay pinag-iisipan ang kanyang napakinggan. Yan ang kaugnay ng mga Bereano. Ha? Talagang inuunawa at pinag-iisipan ang kanyang napakinggan. Kaya ang Kaya, Biblia hindi nagkokontra-kontra, Kaya ang ito, inuulit natin, ang mga ministro po diyan sa iglesia ni chairman, hindi naman puwedeng makaalis, 'Pag umalis kasi, una, matanda na, wala ng paano makakapaghanap buhay 'yun. May libreng mhm. bahay, may kotse o et cetera, et cetera, ha? At saka 'pag umalis daw sa tungkulin ay hindi maliligtas, saan mo mababasa 'yun, ha? Kung alalayasan mo yung isang relihiyong hindi naman nasa Diyos, tumalikod na sa Diyos,
Pagka ika'y lumaya sa relihiyong hindi na sa Diyos, di ikaw ay maliligtas, hindi ka makakasama sa parusang kanilang makakamit 'pag hindi sila nagbago, o 'di ba? Ang mga Beryano mas bukas ang kaisipan, so ang sabi ni Haring Solomon sa Kawikaan, maliwanag, pinaniniwalaan ng taong wala sa katinuan. Ano sa ibang salitang wala sa katinuan? Sira ang pag-iisip. Masakit pakinggan yun, ministro. Napaka-harsh ninyo. Hindi ko salita po yun. Maging sa ibang talata ng Biblia, pag binasa po natin, maaring masakit pakinggan pero totoo. Di ba? Wala sa katinuan, sino? Yung lahat ng napapakinggan niya, pinaniniwalaan ng hindi niya pinag-iisipan. Yun nga, pinag-aralan na natin noong nakaraan eh. Sa English, gullible no? Pagka yung English, tinranslate mo sa Tagalog, gullible means bobo. Di ba? Maraming ibig sabihin, wala sa katinuan, gullible, hindi matino, mangmang. Ang ibang salita sa mangmang, pag binasa mo yung mangmang sa Magandang Balita, tanga. Di ba? Masakit pakinggan. Mas masasakit na salita yun yung binitawan ni Apostol Pablo, lalo na nga nitong isinulat dito sa Kawikaan, para maintindihan ng tao na kapag hindi tayo nagsiyasat, na kapag tayo ay tango ng tango, oo tayo ng oo, naniniwala tayo sa bawat sasabihin sa atin. Kaya nga dito po sa atin uy, teka muna, 50% lang itong sinasabi namin sa inyo siyasatin ninyong mabuti katulad ng mga Beryano yung aming pananampalatayang isineshare sa inyo. Ayan. Yung sa iglesia, kapatid na Erning, at hindi lang iglesia, pati Katoliko. Yung Katoliko, hindi rin nila maipaliwanag yung Trinidad nila. Di ba? Kaya pinupuna natin yon. Katulad nung isang nakausap kong pasto, dati daw siyang Katoliko. Dati siyang Katoliko no? Tapos, Katoliko ka pa ba ngayon? Hindi na ako Katoliko. Ano ka na? Born again na. Di ba? O ano paniniwala mo? Yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, naniniwala akong isang Diyos lang yon. Kaya, ang sabi ko, nag-iba ka lang ng pangalan ng religion pero hindi ka nag-iba ng pananampalataya. Yun din yung itinuro ng Katoliko, yun ang itinuturo mo. Ang sabi niya, hindi kasi nasa Biblia. Hindi. Hindi dahil nasa Biblia. Kundi yan ang pagkaunawa ng Iglesia Katolika doon sa mga talatang pinaniniwalaan mo ngayon. Katulad ng 1:1. Ayan, di ba? Yun ang mga take niya. Tapos yung bago si Abraham ako nga. Okay, marami kang mababasang ganyan pero may paliwanag na mas maganda dyan Ano yun? Bago si Abraham ay ako nga. Ano ibig sabihin nun? Pinanganak na ba ang Kristo bago pa pinanganak si Abraham? Sige, basahin mo na pinanganak na ang Kristo bago pa pinanganak si Abraham. Wala kang mababasa. Wala. Pero may mababasa ka, nasa isip na siya ng Diyos bago palalangin ang sanlibutan. So, yun ang ibig sabihin. Bago si Abraham, ako muna. Siya muna yung nasa isip ng Diyos. Di ba? So, yun ang paliwanag dyan. Sabi nga natin Kaya, magsaliksik tayo. Una, kita nyo isa lang ang tunay na Diyos. Ang Panginoong Yahushua mismo nagsabi, Ama, ikaw ang makilala nila na iisang Diyos na tunay. Kaya yung doktrina sabi nga nung ibang mga nakakausap natin, yan din ang doktrina ng Iglesia ni Cristo. Hindi doktrina ng Iglesia ni Cristo yan. Doktrina ni Yahushua yan. Hindi rin doktrina ng Iglesia ni Yahushua o Iglesia ni Cristo o ng iba pa. Ang binabasa natin, doktrinang nakasulat sa Biblia. Okay? Matagal nang nakasulat yan. Kaya nga sabi, wag ka makiisa dyan, wag mong tanggapin yan kung daladalang turo, hindi katulad ng turo na binanggit ni Juan, na ang sabi ni Juan, naparitong nasa laman o naparitong tao ang Panginoong Yahushua. Pag iba dyan sa turo na yan, huwag mo tanggapin. Hindi tayo yon. Hindi tayo yung mga itiniwalag nila. Hindi yun ang hindi dapat tanggapin. Sapagkat ang paniniwala natin, ang Kristo'y tao Di ba? At saka ang hindi pinatatanggap doon, hindi naman ganun karud Mag-isip ka naman dahil ang Panginoong Yahushua at ang mga apostol nagtuturo ng pag-ibig So,
Kung isinalin man yan ng pagganyan doon sa Tagalog o isinalin man yan na sa English na kala mo ganyan, hindi yun ang dapat mo maging pangunawa. Sapagkat ang pinag-uusapan doon, aral. Yung aral na yon, wag mong i-welcome yung aral na yon, di ba? Pero yung tao na mayroong ibang pananampalataya kaysa sa'yo, ba't hinuhusgahan mo? Yan ang naging ugali ng masasamang ugali ng mga natamnan ng maling aral. Pag hindi nila alam mo kapatid na Erning, sa totoo lang ewan ko kung naipadala ko sa inyo ito pero meron isang merong isang magandang ah, awit ng Pilipino Awit ng mga Pilipino ito ewan ko kung naipadala ko sa inyo ito pero maganda siya Magandang awitin Pakinggan nga natin bago tayo manalangin. titignan muna natin kung makikita pa natin di ba? Kasi yan yung, teka muna siguro. Kaya yung binabasa nila sa pagtitiwalag, pagka inyong binasa ang buong konteksto po, ang tinutukoy doon, hindi yung mga nagtanong na itiniwalag nila. Hindi yung mga taong nag-usisa na tungkol sa anumang nangyayari sa loob ng samahan o iglesia. Hindi po yun. Yun ang mga taong nagtuturo ng ibang ebanghelyo. Yun ang wag patuloyin, yun ang wag batiin, yung aral. Pero yung tao, ang atin po, ang tao mahal natin. Ang dapat natin po na punahin at ituwid yung maling aral. Paano natin masasabing mali? Na maliwanag ang sabi ng Kristo, ako'y tao, tapos pagpipilitan yung Diyos. Di ba? Ang nababasa lang naman ninyo mga talata tungkol sa Kristo, mali pang pagkakasalin, mali ang pagkakaintindi, distorted na talata, di ba? Pag sinabi ng Kristong ako at ang Ama iisa, tapos magkukonklusyon sila. O kita ninyo, sinabi ng Kristo sa Juan 10:30, ako at ang Ama iisa. Kaya ang Kristo at ang Ama iisa sa pagka-Diyos. Lumulukso kayo, lumulundag kayo dun sa konklusyon. Samantalang pag binasa ninyo ang buong konteksto, ang sabi ng Kristo, ang mga tupa sa aking mga kamay ay hindi mapapahamak. Di ba? Ang mga tupa sa kamay ng aking Ama ay lalong hindi mapapahamak at hindi maaagaw. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa kay Yahushe. Doon niya sinabi ngayon sa 10:30 nandiyan, ako at ang Ama ay iisa. Sa ano? Sa pagka-Diyos? Hindi. Bakit? Sabi ng Kristo, ikaw, hindi kami, hindi tayo. Sabi niya, ikaw ang makilala nila na iisang Diyos na tunay. Kaya kung sinabi man ng Kristo, ako at ang Ama ay iisa, hindi sa pagka-Diyos, kundi sa pangangalaga at pag-iingat sa mga tupa at tagasunod niya. May mga sagot lahat yan kahit na mabasa mo sa Biblia na tila bag akala mo nagsasabing ganun. Pero unawain mong mabuti yung sinasabi ng Biblia kasi kaya alam mo ang tawag sa atin ng mga Muslim, infidels kasi ang akala nila ang Christian Catholic, di ba? Ayan ang akala ng mga Muslim na yung Christianismo is Catholicism. All those who claim to be Christians are actually believing that the Christ is a God. Ganon din ang pagkakilala sa atin ng mga Hudyo. Sabi niya kayo, yung Mesias, ginawa niyong Diyos So alam ng mga Hudyo na ang Mesias ay hindi Diyos. Oo, hindi Diyos ang Mesias. Ngayon, ito kapatid na Erning, i-share natin tong kanta na ito. Kaya nagkakaganyan ng mundo natin no? Hindi magkaintindihan ng mga tao Ito yan. Tingnan nyo ito. I-share namin sa inyo ito. Ayan. Ito. Nakikita po ba ninyo? Yeah. Cotabato. Isa sa mga paborito kong banda yan noong 1970s yung Asin. Tingnan nyo kung ano yung sinasabi dyan sa lyrics. Ayan. Isang sa isang bayan ng Cotabato, kasing gulo ng tao, kasing gulo ng mundo. Dahil di magkasundo sa relihiyon at prinsipyo. Ayan. Dahil hindi magkasundo sa relihiyon at prinsipyo, nagkakagulo. Yan ang binubunga, kapatid na Erning. Ibinubunga yan
ng relihiyong organisasyon. Correct. Yeah. Pero kung ang relihiyon mo ay ang Kristo, siya ang sinusundan mo, hindi tayo magkakagulo. Sigurado yun. Pinagpipilitan mo kasi yung pagkaintindi mo eh. Dapat i-share mo yung sinabi ng Kristo. Kung ano man ang pagkakaintindi ng tao, igalang mo. Pero ipaliwanag mo ng buong puso, buong pagmamalasakit at buong pag-ibig yung sinasabi talaga ng Biblia. Hindi dito yung mali ang reliyon na yan dahil mga bulaang propeta. Bakit ba gusto niyong patunayan na kung sino tama? Dapat ano tama? Alin ang tama? Ang tama, yung salita na nakasulat sa Biblia. Ang Katoliko, ano sinasabi? Tama yung doktrina nila. Ano sinasabi ng Iglesia ni Cristo? Tama yung doktrina nila. Mali ang pagkakasabi nyo, mga iglesia ni Chairman. Dapat sinabi nyo, ito doktrina ng Biblia, hindi doktrina ng Iglesia ni Cristo yan. Tama. Ito doktrina ng Iglesia ni Yahushua. Yan ang nakasulat sa Biblia. Unawain ninyo, sapagkat ang nasa Biblia, isa lang ang tunay na Diyos. Ngayon, kung meron kayong susundan na mga tao sa mundo, no? Kung kayo po ay naniniwala sa Biblia, kung kayo naniniwala na ang dapat nyong sambahin ay Diyos ng Israel, dapat yung tignan ng mga Israelita o mga Hudyo ngayon. Naniniwala ba sila sa Trinidad? Hindi. Sila ang mga taong dapat nating tignan sapagkat kilala ng mga Israelita o ng mga Hudyo ngayon ang tunay na Diyos. Isa lang. Kilala rin nila yung pinangako sa kanilang Mesyas. Okay? Yung Mesyas sa pananampalataya ng mga Hudyo, hindi kailanman magiging Diyos. Yeah. Sapagkat ang nangako na magkakaroon sila ng Mesaya o Mesyas ay ang Diyos na ayaw bigkasin ng mga Hudyo ang pangalan. Pero tayo, nabibigkas natin. Ayaw nila kasi tatakot sila dun eh. Di ba? Yun naman ang medyo, sabi nga, sumobra pagkatakot nyo na binanggit ng Diyos yan noon. Pero sa bagong tipan, pwede na. Sapagkat ipinakilala na at sa mga ibang mga propeta, sinabi na rin ng Diyos, banggitin ang kanyang pangalan. Ayaw pa rin sumunod yung mga Hudyo. Nasa inyo na yan. Pero ang punto, kilala ng mga Hudyo ang Diyos ni Abraham. Kilala ng mga Muslim ang Diyos ni Abraham. Ang Diyos ni Abraham, walang persona. Ayon sa mga Hudyo at sa mga Muslim. Sino lang ang nagturo na may persona? Di umano ang tunay na Diyos. Yung Iglesia Katolika nga, yan ang ginawa ng Iglesia Katolika. Noong 225 AD, ginawang Diyos ang Kristo. Noong 281 AD, 300 ba? 381, kapatid na Ernie? 381. Ginawa namang Diyos yung Espiritu Santo. Sa Konsilyo ng Constantinople. Yeah. Sa Constantinople. So, bago 225, nung 224, hindi Diyos ang Espiritu Santo at ang Kristo. Mas matanda, mas naunang naging Diyos ang Kristo bago yung Espiritu Santo. Ang pagitan nila ay 56 anyos. Kaya nung 224, hindi pa Diyos ang Kristo, hindi pa Diyos at Espiritu Santo. Hindi pa. Okay, sa makatuwid kapatid na Jeriel, yung ating paksa, ang sabi, dahil di magkasundo sa relihiyon at prinsipyo, nagkagulo. Kaya hindi natin dapat itakwil ang ating mga mahal sa buhay at kaibigan kung iba man ang kanilang prinsipyo at paniniwala kaysa sa atin. Maghari ang pag-ibig. Maghari po ang pagmamahalan. Yan kasi yung kautusan ni Moises at yung mga propeta, yung sulat ng mga propeta, nauuwi po yun sa dalawang dakilang kautusan Nakasulat sa Mateo, ibigin ng Diyos sa ibabaw ng lahat, ibigin ng ating kapwa. Kaya yun ang ng kautusan. Bakit ganon? Kasi tingnan nyo sa Mindanao, yung Cotabato na yan. Muslim at saka Kristiyano yan nagpapatay na yan Kasi ang Muslim, sabi nila, kayo binabalahura ninyo ang Diyos Di ba? Akala ng Muslim, lahat ganun ang paniniwala pagka Kristiyano ka. Hindi. So, grupo-grupo kasi. Di ba? Grupo-grupo nagkaroon ng bahabahagi. Gusto nitong isang magparami siya. Dito kayo magmiyembro.
Gusto nung isa, dito kayo magmiyembro. Kaya ang ginagawa, nagsisiraan yung mga pastor nila, yung mga ministro, yung mga rabbi o yung mga imam nila. Nagsisiraan yan. Okay, tingnan nyo ngayon. Nasa na-brink na dito sa Europa. Gusto nitong ng mga Islam, ng mga Muslim, patahimikin na yung mga Kristiyano. Hindi pa naman sila ganun kalakas doon sa Europa. Di ba? Ibig sabihin, nagkakagulo dahil sa relihiyon at prinsipyo. Bakit? Sapagkat ang mga tao nagtatag ng mga organisadong relihiyon. Samantalang ang Kristo nagtatag ng relihiyon na ang relihiyon siya. Sabi niya, ako daan, hindi ka makakarating doon kung hindi dahil sa akin. Ayun, period. Bueno, tayo po ay nagpapasalamat na muli at minsan pa tayo na nag-aanyaya sa mga kapatid at kaibigan natin na patuloy po kayong magsiyasat kasama namin sa ating ginagawang pag-aaral at inimbitahan namin kayo sa amin pong nalalapit na mga pagsamba kung loloobin ng Ama sa Sabado at Linggo. Tayo po yung manalangin muna, kapatid. Ama naming Yahuwah, marami pong salamat sa iyo. Patuloy kang nahahabag sa amin. Pagpalain mo kami, Ama. Tulungan mo at basbasan ang aming mga kaibigan, mga kamag-anak, na sana po'y magsaliksik pa. Ama, marami pong matututunan sa iyong kalooban kung bubuksan lamang ng mga nakikinig at nagre-relihiyon ang kanilang mga isip sapagkat marami kang nais na ipaalam sa lahat ng iyong mga nilalang. Sumasampalataya kami, Ama, na ikaw ang aming patnubay at sumasampalataya rin kami. Hindi sapat ang 1 oras, 2 oras ng pag-aaral ng iyong mga salita para matutunan namin ang iyong mga kalooban, kundi paglaan kami ng malaking panahon upang magbasa, makinig at sumunod sa iyong mga palatuntunan. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Kapatid na Bueno, sige po. Hanggang sa muli, mga kapatid at kaibigan. Bye-bye po.